Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok pa rin sa Daily Devotions natin kahit na magki-Christmas na, no? Simula January 1 hanggang matapos tong taon. So salamat po sa bawat isa sa inyo. Now ngayon po magkakaroon po tayo ng panibagong series at ang pag-usapan po natin ay generosity. Hindi po generosity natin kasi naisip ko mas magandang i-focus sa generosity ng Diyos. Yung Diyos po ang generous sa lahat. So yan po yung pag-uusapan po natin. Ang pinakatema po natin for this week ay God's generous provision. Bago po natin pag-usapan yung generosity natin, yung dapat maging tayo, pag-usapan muna natin yung generosity ng Diyos kasi yan po yung basis. Bakit tayo magiging mapagbigay? Ang pinakabasehan po natin dyan kasi yung Diyos natin mapagbigay. Yung Diyos po natin generous. So ito po yung pag-uusapan natin this week, God's generous provision. So yung pinakaunang topic po natin ay God provides for the righteous. Yung Diyos po, nagpro-provide po siya sa mga taong matutuwid. At kung mapapansin niyo po, yung Diyos, generous siya sa lahat ng tao. Sabi nga po sa Biblia, ang Diyos pinasisikat niya yung araw, hindi lang sa taong matuwid, hindi lang doon sa lupain ng taong matuwid, kundi sa lupain din ng taong masama. At yung Diyos nagpapaulan din, hindi lamang doon sa lupain ng taong matuwid, kundi doon sa mga sinasaka din ng mga taong masasama. So God is generous to all people. However, sinasabi ng Biblia, mas generous ang Diyos sa mga taong matutuwid. Ito po ang obserbasyon ni Haring David sa Psalm chapter 37 verse 25. Pakinggan po nating mabuti. Sabi po ni Haring David, I have been young and now am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. So yung righteous daw, yung taong matuwid, hindi nakita ni David kahit simula pagkabata niya hanggang kasalukuyan, hanggang sa tumanda na siya, hindi niya nakita ang isang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos, at pati yung mga anak niya, hinayaan ng Diyos na namamalimos na lamang. Sa Tagalog po, ako'y naging bata, at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. So, ito pong verse na ito ay panghawakan po natin. No? Yung Diyos natin, generous to all people, but He is more generous to righteous people. So, ito po yung una nating katuruan. Number 1, God is more generous to the righteous. Ang Diyos po ay mas generous sa mga taong sumusunod sa Kanya. Paano mo malaman pag righteous ka? Paano mo malaman kung isang taong matuwid ka? Mga kapatid, hindi po yan, it's not about the list of the things that we do for God. Yung pagiging righteous, it's not about, being good in everything. Yung righteousness po yan, nakakamtan po yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. The righteous shall live by faith. Ito po yung isa sa pundasyon ng ating pananampalataya. Na yung righteousness, nakakamtan yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na siyang nagpabanal sa atin. Sa mga katuwid, tayo po, we live by grace. We live by the grace of God. We don't live by, by the list of the things we have to do for God. Hindi po ito, yung pagiging righteous, hindi ito patungkol sa listahan ng mga dapat na ginagawa natin. Na kapag nagbibigay ka sa kapwa mo, we're doing so many things for other people. Hindi po ganun yung righteousness. Yung righteousness, nakakamtan ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Based on that, gumagawa tayo ng mabuti. Based on that, sumusunod tayo sa ating Diyos. Based on our faith in the Lord Jesus Christ, ginagawa natin yung pinakamainam natin para sa Diyos. Nagpapakatuwid tayo, nagpapakabanal tayo. Ginagawa natin yung pinakamainam because we have been justified. Ibig sabihin, nilinis na tayo ng Panginoon, ginawa na tayong matuwid ng Panginoon. On that basis, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng matuwid, paggawa ng kabutihan, at sa pagiging matuwid. So, tandaan natin mga kapatid, because of the Lord Jesus Christ, we are righteous, and because of the Lord Jesus Christ, God has been generous to us. Ang Diyos, pinapakitaan tayo ng pagiging mapagbigay. Unang-una, ibinigay na ng Panginoong Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. At sinasabi po ng Romans 8:32, how will He not also along with Jesus Christ graciously give us all things? Sa mga tuwid,
ibinigay na ng Panginoon Diyos ang kaisa-isa niyang anak sa atin, ibig sabihin yung generosity ng Diyos magpapatuloy sa atin. Ano po yung kinakailangan? Dapat magpatuloy rin tayo sa ating Diyos. We have to live a righteous life. So, God is more generous to the righteous. And number 2 po, God's generosity is generational. Ang pagiging mapagbigay ng Diyos, by the way, natutunan ko sa kaibigan ko kung ano yung magandang definition ng generosity. Isa pala sa magandang word for that in Tagalog is pagiging galante. So yung Diyos, galante, hindi siya kuripot sa atin. Galante yung Diyos sa atin. Paano natin alam? Binigay na si Kristo sa atin, hindi pa ba galante yon? So, galante ang Diyos sa atin. God is generous to us. At yung generosity ng Diyos, generational. Ano pong sinasabi ng verse na ito? Sabi po rito, "Yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread." Ibig sabihin po, pag namumuhay ka ng matuwid, pati yung mga anak mo nadadamay. Kasi pagpapalain ka ng Panginoon, ito yung promise ng Diyos sa Biblia, pati yung anak mo madadamay. Sabi po rito, "Or his children begging for bread." Ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Kung ikaw ay namumuhay na may katuwiran, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pati anak mo madadamay. Pati anak mo, hindi pababayaan ng Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na yung mga anak mo manlilimos. Kaya mga kapatid, merong mga magulang na may karamdaman na talagang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kahit mawala yung mga magulang na yon, yung mga anak na may iwan, maasahan mo hindi pababayaan niya ng Diyos. God's generosity is generational. You can do a favor to your family. Be righteous, live a righteous life by the grace of God. Pati mga anak mo, pati pamilya mo, madadamay. Ikaw yung dadaluyan ng blessing ng Panginoon. Number 3 po, God's generosity is meant to be experienced. Yung generosity ng Diyos, very theological yan. Napakayaman yan sa theology, sa katuruan. Kasi yung pagbibigay o pagsusugo ng Diyos Ama sa Diyos Anak, that's very theological. Pero isipin niyo pong mabuti, yung generosity, hindi lang siya theological, experiential din siya. Sa makatuwid, hindi lang siya head knowledge na alam natin generous ang Diyos. Hindi gusto ng Diyos na alam natin na mapagbigay lang siya. Hanggang doon na lang. Ang gusto ng Diyos, yung generosity niya, maranasan natin. Halimbawa po, ang Panginoong Jesucristo ibinigay niya para sa atin. Hindi lang po head knowledge yun na alam natin generous ang Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Yung generosity ng Diyos na yun na ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo para sa atin, namatay doon sa krus at muling nabuhay, yan po ay experiential. Dapat nararanasan natin yung ebanghelyo, yung mabuting balita ng Diyos na merong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Experiential. Sa makatuwid po, when it comes to God's generous provision, mga pang-araw-araw na pangailangan natin na nagmumula sa Diyos, dapat po yan nararanasan talaga. And God wants us to experience the generosity of God. Hindi po madamot ang Diyos, hindi killjoy ang Diyos, hindi yung Diyos natin kuripot, galante ang Diyos. And He wants you and me to experience God's generosity and pagiging galante ng Diyos. God's generosity is meant to be experienced. Now, sabi po ni Haring David dito, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Experiential. Naobserbahan niya, nakikita niya sa actual world. Na-experience talaga ng mga righteous people yung generosity ng Diyos. And I hope lahat po tayo ma-experience natin yung generosity o yung pagiging mapagbigay o yung pagiging galante ng ating Diyos. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1 po, paano natin ito isa sa buhay? Number 1, be grateful for God's generosity. Maging grateful tayo. Ibig sabihin ng gratefulness, yung tuwan-tuwa ka. Punong-puno yung puso mo ng pasasalamat. Thankful ka, grateful sa pagiging generous ng Diyos. Now mga kapatid, wag nating isipin na yung generosity ng Diyos financial lang. Madalas po ganun Finances, material things. Mga kapatid, yung generosity ng Diyos, marami po yan. Iba't ibang aspeto yan. May spiritual blessings, may financial blessings, may relational blessings.
Tingnan mo pa lang yung anak mo. Just look at them. Generosity ng Diyos yan. Tingnan mo yung mukha ng baby mo. Generosity ng Diyos yan. Ibinigay yan ng Diyos. Isipin nyo, tao binigay sa'yo. Hindi material things, hindi cellphone, hindi sasakyan. Ang ibinigay sa'yo, tao. Pinagkatiwalaan ka ng tao. Generosity ng Diyos yan. I want you to look at your wife right now. Your husband right now. Tingnan mo yung pagmumukha niyan. Kahit minsan nakakainis yan, generosity ng Diyos yan, no? God is being generous to you by giving you your spouse. By giving you your husband, your wife. Kaya yung generosity ng Diyos, huwag niyong sukatin sa material na bagay lang. Makikita mo yan sa lahat, no? At ang pinakasukatan talaga ng generosity ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya na si Kristo sa iyo. How will not also along with Him graciously give us all things? Lahat ng mga bagay na makakabuti sa atin, hindi ipagkakait ng Diyos sa atin. So, simula sa Panginoong Jesucristo, sa asawa mo ngayon, sa anak mo, sa bahay na meron ka, or apartment, o sa sakyan na meron ka, o napapag-aral mo yung anak mo, nababayaran mo yung electricity mo, at meron ka pang hininga ngayon, malakas pa yung pangatawan mo, lahat ng yon parte ng generosity ng Diyos. Dapat po naging grateful tayo kahit nasa maliliit na mga bagay at sa mga malalaking bagay. Be grateful for God's generosity. And number 2 po, be qualified by living a righteous life. Inuumpisan po natin yan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Doon po tayo nagiging mga anak ng Diyos. At based on that truth, that we are children of God, namumuhay din tayo bilang mga anak ng Diyos. We start to live as children of God. We live a righteous life. At ito po ay qualification natin para yung generosity ng Diyos patuloy nating maranasan. Again, ang pinaka-foundation po niya na yung ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, dumadaloy lahat ng pagpapala sa atin. And mas lalo na kapag sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo, ipinapamuhay natin yung ating pananampalataya, mas lalo pa tayong pinagpapala ng Diyos. Bakit po? Because God is more generous to righteous people. Mas generous ang Diyos sa mga taong matutuwid at sumusunod sa Kanya. So be qualified. Don't claim this promise at sabihin mo, I've never seen the righteous forsaken, that's for me. Or his children begging for bread, that's also for me. If we don't live a righteous life. Yan po yung prerequisite ng mga talatang ito. You have to live a righteous life. Kailangan mong mabuhay ng may katuwiran para maging qualified dito sa mga talatang ito. So, be qualified by living a righteous life. Pangatlo po, be a blessing to your family. Maging pagpapala ka sa iyong pamilya. Sa paanong paraan? Be the righteous person na tinutukoy dito. Sabi po rito, yet I have not seen the righteous forsaken. Kung ikaw ay nabumuhay ng may pagsunod sa Panginoong Jesucristo, nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo, pati anak mo damay. Saan sila madadamay? Madadamay sila sa isang pamilya na may kulturang sumusunod sa Panginoong Jesucristo. First blessing, spiritual blessings. Sila rin nakakakilala sa Panginoong Jesucristo because you're living a righteous life. You're following the Lord Jesus Christ. Sila din ay nadadamay sa pagpapalang spiritual. Pangalawa po, nadadamay sila sa pagpapalang physical, material blessings. Tingnan niyo po rito sa verse na ito. Primarily po ang tinutukoy dito, material blessings. Kasi sabi po rito, or his children begging for bread, tinapay. Hindi hayaan ng Diyos na yung mga anak ay namamalimos ng tinapay. So, that's material blessing. So, be a blessing to your family. Pwede kang maging pagpapala sa iyong pamilya kung ikaw ay mamumuhay ng may pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon Jesucristo. Remember, God is generous to all people, but He is more generous to a righteous person. So, be a blessing to your family. Now, para po sa ating discussion, why is God's generosity meant to be experienced? Bakit yung generosity ng Diyos, hindi lang siya theological, hindi lang siya pang kaisipan lang, kundi siya ay dapat maranasan. So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Heavenly Father, thank you for your generosity that touches every part of my life. You provide for all people and pour out even greater blessings on the righteous.
Help me to live a life that pleases you so I can experience your abundant grace. Lord, may your generosity flow through me to bless my family and future generations. Teach me to be grateful for all you've given and to trust in your provision. Make me a channel of your blessings to others so that they may see your goodness. I praise you for your faithfulness to me and my loved ones. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ma-appreciate ko po ang ipapalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your loved ones, to your children, mga aunties and uncles. Share niyo po yung mga devotion natin upang sila rin po ay mapagpala. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.